Pero, pagdating sa malicious imputation, yung mga defamatory, yung mga defamatory imputation, iba ang treatment sa private at sa public. Yung mga public officials, yung private na mga subject ng malicious imputation, presumed na malicious. Presumed na malicious. Kapag defamatory ang imputation mo, na libelous kumbaga yung sinabi mo, kapag ang subject ng ano mo ay private, presumed malicious. Pero kapag public, hindi. Kailangan i-prove na may actual malice. Yun yung ruling ng Supreme Court diyan sa landmark case na yan. So kumbaga binabalance. Kailangan pa rin protektahan ang publiko, hindi pwedeng sabihin na unconstitutional ang cyber libel. So ano yan, dineclare pa rin ng Supreme Court diyan sa landmark case na constitutional, invalid. Pero sinabi rin, kailangan protektahan din ang freedom of expression. Lalo na rin kapag ang subject ay public officials. So, yun yung ruling dito. May isa pa dito, yung Section 5, tungkol naman dun sa mga nagsishare, nagla-live. Sobra naman. Yung mga nagsishare, nagla-live. Sinonfront Wait. din yan. Sandali lang. Can you wrap up, attorney? Because Okay, we're about to go with the members of the House because there's a lot we've been waiting for so long, no? Inalok Can lang you po wrap yung up? doctrine sa case. Ang last na lang yung Section 5. Sa Section 5, yung bang pag-share, pagla-like, pagko-comment, can that be considered also as crime? Sabi diyan, hindi. Yung ruling sa Dicini case, hindi. Yun lang original author. Kaya, so makikita natin dito yung pagbabalance talaga ng Supreme Court dun sa freedom of expression at dun din sa mga nagiging biktima ng malicious na mga defamatory imputation. Yun na lang siguro muna. Thank you po, Mr. Chair. Thank you so much, Attorney Ricky Tumotorgo. So we'll now proceed to the interpellation of the members of this Congress. But before I recognize Congressman sige, meron pa tayo isang presenter but before that, the chair would like to recognize first Congressman Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Anong pangalan ng gano'n niya? Attorney yan? Brother, Hindi, tungkol lang sa sinasabi yung doktrina kanina. Attorney, abogado ka pala na nagtuturo sa Ateneo. At sinasabi mo, ang diferensya ng private sa public figure, pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo, parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong. Kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko, sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang sa title na title pa lang, huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan oh. hindi ko po alam kung anong particular doon na Attorney, gumawa ka ng vlog. yes po, ako po Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ako maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito yung sagutin mo. Hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair,
Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama, Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo, kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Ano? Ang Hindi, yun po pinag-uusapan, yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman Anong Marcoleta. panlilin lang ang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon Hindi sa pa speech. yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano stage. nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung ang dami ko na po kasing naging content tungkol Ay, po. hindi ganun. Ako kapag ka sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalahat ang vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Na ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputabling institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, oh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Nami-mislead mo yung mga tao, nilililang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilinlang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilinlang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlilinlang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto panoorin ko po mamaya itong ano kung ano Ay, yung ang hirap sa atin, specific- Mr. Chair, eh. ano po kasi Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon ay tatanungin kita ng diretso, wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. maraming Ibig mo sabihin, naharap ako sa rallyng pagkalaki-laki para manlilang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka karapat dapat na abogado, eh. Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinagmumulan na basihan. Kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpaulin, isang billboard na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta kanya, walang kahihiyan ito, ha. Tanga pala, eh. At ikinahihiya na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, akalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan. So, kinakailangan, Mr. Chair, na sagutin ko. Ang pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, miss ka ako, hindi kita kilala, pero medyo nasaktan lang ako, pero nandun na lang, pagpapasensyaan na kita,
Sapagat ako'y public figure.